Habang patuloy ang palaisipan sa misteryosong pagkawala ng katawan ni Dimir mula sa kulungan, isang hindi inasahang pagharap ang magaganap sa dungeon ng Black Dragon. Dito na matitipon ang katotohanan sa likod ng faking DNA test dahil ang ating palabang bida na si Amaya. Hindi lang magaling mag-hack, expert din pala sa pag-angking ng katarungan gamit ang kumukulong tubig. At sa gitna ng lahat ng matinding investigasyon at tensyon, magtatagumpay kaya si Marlon na makumpirmang kanyang malaking hinala na naglilihi na si Amaya sa kanilang kambal? Love, may problema ba? Nagtataka na tanong ni Amaya habang papalapit kay Marlon na kasalukuyang nakaupo sa veranda ng mansyon. Mahaba ang tulog niya kaya alas 5 na ng hapon siya nagising. Nakita niyang malalim ang iniisip ni Marlon. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Binalingan siya ng asawa at niyakap ng mahigpit. Inamoy-amoy pa ang leeg niya, waring nagpapalambing. Iniisip ko lang, love, kung sino nagpapatay kay Dimir sa kulungan. Sagot nito, gulat na kumala si Amaya mula sa yakap ni Marlon. What? Wala ka namang inutusan upang patayin siya, hindi ba? Takang tanong niya. Bakit ko naman gagawin yun? Wala naman sa kanyang hinahanap natin. Wala pa sa plano ko na ipapatay siya. Kakatapos lang magsalita ni Marlon nang dumating si Mr. Kim. Master, I'm sorry kung ngayon lang po ko dumating. Hinanap ko po kasi yung katawan ni Dimir. Bungadaga ni Mr. Kim. Halatang hinihingal to sa pagsasalita. Anong nangyari? Tanong ni Marlon. Master, ang sabi ng mga pulis, namatay si Dimir dahil sa riot sa loob ng kulungan. Ngunit ang nakapagtataka dahil hindi man lang namin nakitang bangkay niya. Sagot ni Mr. Kim. Nagkatinginan ng mag-asawa. Wala kayong nakitang bangkay niya? Nakakunot noong tanong ni Marlon. Wala po. Ang sagot ng mga pulis sa akin, kinuha na daw kagad ni Mr. Mike Ashlon, ang kanyang anak, matapos mabalitaan na namatay ito. Paliwanag ni Mr. Kim. Sinubukan mo bang alamin kung totoo ngang kinuha ni Mike Ashlon ang bangkay ng kanyang anak? Tanong ni Amaya. Sinubukan po namin. Inutusan kong isa sa miyembro ng Black Dragon para magpanggap bilang kaibigan ni Dimir. Pumunta siya sa morgue kung saan ito dinala. Ngunit wala doon ang katawan nito. Pumunta rin siya sa bahay ng mga Ashlon. Ngunit wala rin kahit tabo ng katawan ni Dimir na pwedeng pagluksaan ni Mike. Mahabang paliwanag ng matanda. Muling nagkatinginan ng mag-asawa. Hindi kaya buhay si Dimir at pinalabas ng napatay na ito dahil sa malalim na dahilan? Ngunit bakit kailangan itong magpanggap na patay na? Tila alam na ng mag-asawa ang dahilan. Salamat Mr. Kim. Pwede ka nang umalis. Saad ni Marlon. Sabay silang tumayo ni Amaya at nagmamadaling bumalik sa kanilang silid. Love, si Mike Ashlon. Love, si Cynthia. Sabay nilang bikas sa dalawa. Okay, sige. Wife first. Nakangiting saad ni Marlon at masuyong hinalikan ng noo ng asawa. No, husband first. Mabilis din sagot ni Amaya. Alright, ano bang nasa isip mo? Tanong na lang ni Marlon. Duda ko, baka na ni Cynthia ang pagtakas ni Dimir. Sagot nito. Napaisip siya sa sinabi ni Amaya. Bakit mo naman nasabi yan? Balik na tanong niya. Isipin mo hindi posible para kay Cynthia ang malaman ng tungkol sa paghahanap ko ng microchips at itong paraang naisip niya upang iligaw tayo. Pahiram pala ng laptop. Naiwan kasing laptop ko doon sa Wales. Plano niyang i-hack ang mga surveillance camera ng presinto para makumpirma kung totoong namatay si Dimir or may tumulong sa kanya upang makatakas. Kinuha rin ni Marlon ang laptop habang pinag-iisipan ng sinabi ni Amaya. Posible kayang kasabwat si Mr. Ashlon sa pagtakas ng anak niya? Tumawag siya sa akin kanina at akong pinaghihinalaan na pumatay sa anak niya. Saad ni Marlon. Posibleng tamang naisip mo, love. Baka kasi biglang natigilan si Amaya sa kanyang pagsasalita nang lumitaw sa screensaver ng laptop ni Marlon ang mukha ng isang napakagandang babae. Habang nakaakbay kay Marlon, iraranasan niyang mga code sa computer system ngunit hindi na muna niya itinuloy. Tinitigan niyang mabuti ang picture. Hula niya, nasa edad 18 pa lang nito si Marlon at kasing edad lang nitong babae nung kinuhanan sila. Napaka-sweet ng mga to sa picture at mahalata yun sa mga ngiti ng dalawa. Bakit love? Takang tanong ni Marlon na makitang tumigil siya sa pagsasalita. Wala love.
Nakalimutan ko kasi ang password ng laptop mo kaya saglit ko munang inaalala. Pinilit niyang sumagot na nakangitit mabilis sa sinarang image file ng dalawa. Baka nakipag-ugnayan si Cynthia kay Mr. Ashlon upang magtagumpay sa binabalak nila. Sino ba namang ama na gustong makulong ng habang buhay ang anak? Kahit pa sabihing siya ang nagpakulong sa sarili niyang anak, naghahanap pa rin siya ng paraan upang maabsuelto itong hindi nito malalaman. Kaya sa tingin ko, itong oportunidad na ito ang inalok na Cynthia upang mapapayag si Mr. Ashlon. Magkakaroon na siya ng dahilan na patayin ka dahil pinatay mong anak niya na hindi natin alam buhay pa pala. Mahabang dagdag niya. Nakangising niyakap ni Marlon ang asawa. Ang swerte ko at nagkaroon ako ng asawang hindi lang ubod ng ganda, matalino pa. Saan nito habang nilalambing siya, napapikit siya sa higpit ng yakap ni Marlon. Pinaramdam nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Kung ano man ang nakita niya, alam niyang bahagi lang ang babaeng yun sa nakaraan ng asawa niya at hindi na mahalaga sa kanya kung anong relasyon meron ng dalawa noon. Ang mahalaga, ang pagmamahal at tiwala na meron sila ngayon ni Marlon. Kailan pala tayo magpapa-DNA? Biglang tanong niya, wala siyang ibang gusto kundi ang tibagin ng malaking pader sa pagitan nila ni Marlon upang makapagtrabaho sila ng maayos. Tapos na. Nakangiting sagot nito at lalo nadagdagan ng kagapuhan nito kapag nakangiti. Kay sarap kurutin ang pisngi. At yun ang ginawa niya. Nakakagigil ka. Ang sarap mong kagatin. Sad niya habang nanggigigil. Aw, ang sakit. Kunot noong nakatitig si Marlon sa asawa niya. Dati hindi naman siya nito pinanggigigilan. Minsan siya pangang gigil na gigil kapag katabi niya to. Ngayon halos mapasigaw siya sa pagkurot nito sa mukha niya. Sa kanya lang naalala na 1 buwan at 1 linggo na palang nakalipas simula ng unang may nangyari sa kanila ni Amaya. Marami siyang pinutok sa loob nito. Lasing ito noon at pareho silang gigil at nananabik sa haplo sa talik ng bawat isa. Hindi kaya naglilihi na ito sa kanya? Na-excite siya, bigla sa naisip. Ang dami ng tumatakbo sa isipan niya. Oh, bakit naman ganyan ka makatingin sa akin? Naguguluhan na tanong ni Amaya. Ano na, sinabi mo kanina tapos nang tungkol sa DNA natin. Bakit hindi ko alam na kinuhanan mo ko ng DNA samples? Tanong niya ulit. Ngunit si Marlon, tulala pa rin. Nagulat pa siya nang ibang lumabas sa bunganga nito. Love, kailan ang huling dalaw mo? Excited nitong tanong sa kanya. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? May plano ka bang kumuha ng DNA sample sa menstruation ko? Sagot ni Amaya. Love naman eh. Seryoso ako. Nagmamaktol na sagot nito. Nakalipas na buwan pa. Teka, bakit mo ba tinatanong? Nairitang tanong din niya. Wala na kasi sa ayos ang usapan nila. Hindi niya alam kung saan pupunta ang kanilang pag-uusap. Kung related pa ba ito sa DNA or sa pagkamatay ni Dimir. Hindi na rin niya kayang i-type ng maayos sa mga codes sa system ng laptop nito dahil na-distract siya sa mga tanong nito sa kanya. Anong petsa? Ngayong buwan ka dapat datna ng dalaw? Napabaling si Amaya sa tanong ni Marlon, gayunpaman binilang pa rin niyang last menstruation at kung kailan ang expected date ng dalaw niya. Dapat first week ng February ang menstruation niya, ngunit February 14 na ngayon, hindi pa rin siya nadatnan. Napansin ni Marlon na biglang pananahimik ni Amaya. Love, tawag niya ulit dito. Sa susunod na linggo pa. Wala sa loob na sagot ni Amaya. Sigurado ka ba? Halatang lungkot sa boses ni Marlon. Oo nga, iniiba mo kasing usapan. Ang tanong ko naman ang sagutin mo. Naiinis na siya sa mga kilos ni Marlon. Kumalas ng yakap si Marlon sa kanya bago siya sinagot. Naipadala ko na sa Amerika ang DNA samples natin. Kumuha ako ng ilang pirasong buhok mo kanina habang natutulog ka. Bukas malalaman na natin ang resulta. Ganun naman pala, bakit iniiba mong usapan? Tanong ni Amaya at muling nag-focus sa pagtitipa sa keyboard. Umaasa pa naman sana ako na nandyan ang kambal ko. Usal nito sa sarili sabay tayo at tumungo sa walk-in closet upang kumuha ng pamalit na damit. Hindi naman yun nakaligtas sa pandinig ni Amaya, dahilan upang sumilay ang mangiti sa labi niya. Gusto niya lang inisin ito at natutuwa siya kapag nakikita na naman niya kung gaano to ka-cute kapag nagmamaktol. Nagustuhan niyang pagiging suplado ni Marlon minsan. She find him more attractive every time nagmamaktol ito sa harapan niya.
Hindi to literal na nagsusungit upang galitin siya, kundi sungit na may kasamang pag-iingat upang hindi siya magalit. Alam niyang excited ito na magkaroon ng kambal, dahilan kaya hindi na muna siya umamin na delayed siya ng 5 weeks. Gusto muna niyang kumpirmahin kung buntis siya o hindi. Upang hindi ito umasa, nag-focus na lang siya na pasukin ang firewall security system ng presinto kung saan nakakulong dati si Demir. Napabaling ang tingin ni Amaya sa cellphone ni Marlon na naiwan sa kama. Sinagot niya ito nang hindi nagsasalita. Master, hawak na namin ngayon si Dr. Pablo. Mabilis na pinatay ni Amaya ang tawag na makitang pabalik na si Marlon. Binalik niya ulit ang cellphone sa kama at tumaktong baliwala lang. Muling nagring ang telepono nito. Sa pagkakataong ito, si Marlon ang sumagot. Okay, sige. Papunta na ako dyan. Narinig ang sagot ni Marlon bago pinatay ang tawag. Love, alis na muna ako. Sabay halik ni Marlon sa noo niya. No, sasama ako. Sagot din ni Amaya, dahilan upang magtaka si Marlon. Paano nito nalaman ang lakad niya? Walang nagawa si Marlon kundi ang isama si Amaya sa lungga ng Black Dragon. Panahon na rin para malaman itong ilan sa mga nakatagong identity niya at kung saan ang lungga ng Black Dragon. Wala naman siyang dapat ipag-alala dahil alam na nitong tungkol sa pagiging Black Phantom niya. Pagpasok nila sa loob ng dungeon, agad na bumungad sa kanila ang walang malay na matandang doktor habang nakahandusay ito sa sahig. May tali pang mga kamay nito at paa. Kanina pa ba walang malay yan? Sabay na lumingon ng lahat ng miyembro ng Black Phantom matapos marinig ang boses ni Marlon. Mabilis nilang lumuhod at yumuko, tanda ng kanilang paggalang sa kanilang master. Master, mahigit 1 oras na po siyang walang malay. Sagot ni Deadly Sheet. Ikuha mo ko ng malamig na tubig, utos ni Marlon. No, sa palagi ko, mainit na tubig ang kailangan mo. Singit ni Amaya. Napabaling si Marlon sa kanyang asawa nang marinig ang sinabi nito. Wife, hindi kaya mapasong bihag natin kapag mainit na tubig ang ibubuhos mo? Tanong niya sa asawa. Gayunman nag-e-enjoy siya sa pangingialam nito. Love, hindi ba? Yan di naman ang mangyayari sa kanya kapag nagmatigas siya. Balik tanong ni Amaya. Pero kailangan pa natin siyang tanungin. Baka hindi na siya makapagsalita ng maayos kung simula pa lang. Marami ng sugat sa kanyang katawan. Paliwanag ni Marlon. Na, hindi niya hayaang mangyayari yan. Tingnan mo mamaya. Sagot ni Amaya at inutusan si Deadly Seat. Ikuha mo ko ng kumukulong tubig. Right away, Master Black Mama. Sagot ni Deadly Seat at nagmamadaling tumalima. Ngunit nakailang hakbang pa lang siya nang pinigilan siya ni Marlon. Teka, sandali. Ulitin mo nga yung sinabi mo kanina. Tanong niya. Ang alin po, Master? Takang tanong ito. Ang tawag mo sa asawa ko. Ulitin mo. Nairitang wika ni Marlon. Master Black Mama, aray! Napangiwi siya sa sakit ng pumitik ang daliri ni Marlon sa ilong niya. Sino nagsabi sa'yo na Black Mamang itawag mo sa asawa ko? Napakamot si Deadly Seat sa batok. Ako lang po, Master. Kinakabahan niyang sagot. Umalis ka na nga sa harapan ko. May bala ka pa yatang gawing mama sa panong asawa ko. Mabilis namang tumalima si Deadly Seat sa takot na baka masipa siya ng master niya. Nakakamatay pa naman ang isang sipa nito kapag nagagalit. Napailing na lang si Amaya sa pagiging seloso ng asawa niya. Ay naku Marlon, siraulo ka talaga. Pati ang tawag sa akin ng tauhan mo pinapatulan mo. Saad ni Amaya nang makaalis sa si Deadly Seat. Ayoko lang na tinatawag kinila ng ganyan, wife. Isa pa, ako lang may karapatan na tawagin kang mommy. Tapos tatawagin mo rin akong daddy. Nakangising sagot ni Marlon. Ewan ko sa'yo, nandito tayo upang mag-imbestiga kung ano-anong nasa isip mo. Tinalikuran ni Amaya si Marlon upang lapitan si Dr. Pablo. Nakangisi naman na sumunod sa kanya si Marlon. Doc, baka may plano na po kayong bumangon dyan. Huwag niyo na pong hintayin buhusan ko kayo ng mainit na tubig. Kumukulo itong hawak ko ngayon, nang uyam na wika ni Amaya. Ngunit hindi pa man dumating ang mainit na tubig, nataranta ng bumangon ng doktor matapos marinig ang sinabi niya. Sinadya lang niya na sabihin yon dahil kanina pa niya nakita nagising ng matanda. Ngunit sadyang ayaw lang nitong magising sa takot na tanungin. Amaya, maawa ka. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Bakit niyo ba ito ginagawa sa akin? Umiiyak na wika ni Dr. Pablo habang nakaluhod sa harapan ni Amaya. Napaawang ang labi ni Marlon dahil sa nasaksihan niya. Hindi lang pala magaling sa paghahak ang asawa niya.
Magaling din ito pagdating siya pag-iimbestiga. Umupo siya sa silya sa tabi at nanood lang sa ginagawa nito. Dr. Pablo, pinagkatiwalaan ka namin upang isagawa ang DNA test. 2 linggo ang nakalipas. Anong nangyari? Halatang nagtitimpi sa galit si Amaya. Sandaling umiwas ang tingin si Dr. Pablo. Nag-iisip na magiging dahilan niya. Muli siyang humarap kay Amaya nang makaisip siya ng magandang idea. Amaya, patawarin mo ko. Ngunit pinagbabantaan nilang buhay ko kapag hindi ko ginawa ang kagustuhan nila. Humihikbi nitong sagot. Sino nagbabanta sa buhay mo? Tanong ni Amaya, ngunit alam niyang nagsisinungaling lang ito. Gayunpaman, gusto niyang alamin kung hanggang saan siya dadalhin ang kasinungalingan nito. Hindi ko sila kilala. Nakamaskara sila ng araw na dinukot nila ako. Gusto nilang baguhin kung DNA result ninyo ni Marlon. Oh, by the way, nabanggit mo lang din naman ang tungkol sa resulta ng DNA namin ni Marlon. Ano ang totoong nakalagay sa resulta? Tanong ni Amaya at kinuha ang isang tabo ng mainit na tubig mula sa kamay ni Deadly Sid. Nang lumapit na ito sa kanya, magkapatid po, Ang init! Ang init! Hindi na natapos pang magsalita ni Dr. Pablo dahil napahiyaw na siya sa sakit na biglang bumuo sa bunganga niya ang mainit na tubig. Dadagdagan ko pa yan kapag magpatuloy ka sa pagsisinungaling mo. Huwag mong subukan ng buntis dahil hindi lang yan ang kaya niyang gawin sa'yo. Si Marlon na nakikinig at nanonood sa ginagawa ng asawa niya, biglang napatayo sa kanyang kinabuupuan nang marinig ang sinabi ni Amaya. Love, totoong buntis ka? Excited niyang tanong. Bakit? Sinabi ko bang ako ang buntis? Pabalang na sagot ni Amaya. Kulot ang noon na nilingon ni Marlon si Deadly Sid. Narinig mo ba yung sinabi ng wife ko kanina? Sinabi niyang buntis siya, hindi ba? Excited niya ring tanong sa tauhan. Waring naghahanap ng kakapi. Hindi alam ni Deadly Sid kung sino ang papanigan sa 2 master niya. Kaya mas pinili na lang niya na maging fair. Narinig kong sinabi niya kanina, master. Uulitin ko na lang po para sa inyo. Ang sabi po niya, huwag mong subukan ng buntis dahil hindi lang yan ang kaya niyang gawin sa'yo. Kinamot ni Marlon ang makapal na kilay niya at napatingin muli kay Amaya na kasalukuyang busy na sa pagtatanong sa doktor. Sino ba kasing buntis ang tinutukoy niya? Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Nasa ganun siyang sistema nang marinig niyang pag-amin ni Dr. Pablo. Aamin na po ako, please. Huwag mo namang gawin sa akin to, Amaya. Then speak. Huwag mo na akong daanin sa paikot-ikot na mga kwento mo. Dahil bago pa man ako pumunta dito, alam ko ng totoo. Galit na wika ni Amaya. Si Cynthia, siyang nagutos sa akin para palitan ng resulta ng DNA. 19.5% ang lumabas na resultang sinagawa kong test. Patunay na hindi kayo related by blood. Hindi kayo totoong magkapatid ni Marlon. Pag-amin nito. Nagtatagi sa mga bagang ni Marlon dahil sa narinig. Muntik pa silang maghiwalay ng asawa niya dahil sa kagagawa nito. Mabuti na lang naging matapang siya na harapin ang pagsubok sa kanilang dalawa. Kung nagkataon, baka hindi na rin niya alam kung anong mangyayari sa kanya. At anong nagudyok sa'yo, bakit ka pumayag na gawing fake ang resulta ng DNA namin ni Marlon? Dagdag na tanong ni Amaya. Dahil sa human microchip na hawak ni Cynthia. Dati pang naikwento na sa akin ni Professor Ewan ang tungkol sa kagandahan ng microchip na yun. Kapag ako unang nagpalabas nun sa market, sisikat ang pangalan ko sa buong mundo. At hindi lang yun, posibleng akong ihirangin na bagong golden zillionaire. Dahil ako nang magiging pinakamayamang tao sa buong mundo. Halata ang pagiging ganit nito sa salapi. Ulul, hindi mo ba alam? Hindi mo kayang pantayan si Golden Zillionaire dahil maliban sa pagiging zillionaire niya, marami ka pang hindi alam na identity niya. Siya rin sina. Kumuha ko ulit ng kumukulong tubig doon. Pigil ni Marlon sa gusto pang sabihin ni Deadly Sid. Meron din kasi itong alam sa iba pang identity niya dahil minsan itong inutusan niya sa mga mahalagang mission. Master, para saan pong mainit na tubig? Takang tanong ni Deadly Sid. Para sa kadaldalan ng bunganga mo. Baka sakaling tumahimik ka. Pabulong na saad ni Marlon sa tenga ni Deadly Sid, dahilan upang namutla ito. Anong sinasabi niya? Tanong ni Amaya. Wala, nagmamayabang lang yun dahil sa inis sa doktor. Ano, tapos ka na ba? Pag-iiba niya ng usapan. Muling tinanong ni Amaya si Dr. Pablo. Nasaan ngayon si Cynthia?
Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang, meron siyang babae na laging binibisita na may koneksyon sa pinakamataas. Isa rin sa dahilan kung bakit biglang nag-ibang plano ng mag-ina dahil sa pagsulpot ng babaeng ito. May kinalaman ba to sa pagkawala ni Dimir sa kulungan? Tanong muli ni Amaya. Wala na akong may sasagot tungkol dyan, Amaya. Nasabi ko na sa yung lahat ng alam ko. Oh, okay. Thanks din. Tinaasan na muna ng kilay ni Amaya ang doktor bago ito tinalikuran. Teka sandali, nasabi ko ng lahat ng gusto mong malaman. Palayain mo na ako. Habol na pakiusap ni Dr. Pablo na makitang aalis si Amaya. Binalingan ni Amayang matanda. No, namnamin mo muna ang sarap ng buhay dito sa loob ng dungeon. Hanggat hindi ko pa nakukumpirma kung totoo ang lahat ng sinabi mo. Pero di ba sinabi mo? Alam mo ng totoo bago ka pa man pumunta dito. Parang iiyak na naman si Dr. Pablo. Well, nagsisinungaling lang ako. Buong araw ako nakahilata kanina sa higaan dahil sa sobrang pagod. Wala na akong panahon para magkalkal sa computer. Thank you at mas pinadali mong trabaho ko. Napasubsob si Dr. Pablo ng kanyang muka sa sahig habang nakaluhod. Mahapdi pang buong mukha niya at halos hindi na makakita ang isang mata dulot ng pagbuhos ng kumukulong tubig kanina. Napatunayan din sa wakas na hindi magkapatid sina Marlon at Amaya at ang masamang balak ni Cynthia at Dr. Pablo ay hindi nagwagi laban sa kanilang pagmamahalan. Pero ang tunay na nagpapakilig at nagpapanik sa ating Master Marlon, ang matinding hinalang buntis at naglilihi na pala ang ating maangas na si Amaya sa kanilang kambal. Sa kabila ng matatapang na aksyon sa dungeon ng Black Dragon, ang lambingan at asaran pa rin ng dalawa ang nagpapatunog sa ating mga puso. At ang aral sa kabanatang ito, kahit na gaano kadaming kasinungalingan at balakid ang iharang ng ibang tao, ang katotohanan at ang tapat na tiwala sa isa't isa ang laging mangangalaga sa totoong pag-ibig. Huwag pong bibitiw sa susunod nating kabanata.